ang iyang kabubuton ang incorruptible crown. Unsaon na to pagkuha sa incorruptible crown, and somehow naatay responsibility as Christians atong nasabtan na ang Christianity di ay dili ni siya passive living, na dili ni siya katong ang iyang theme song que sera sera whatever will be no, na ang Christian living is actually intentional. So importante gyud nga atong masabtan unsaong pagkuha sa incorruptible crown, and it's my prayer nga makuha lang naton na siya in the next 60 minutes or so, para next Sunday or next week, Thursday, kaon nato ang crown of rejoicing. And to start with, bukod sa atong mga ulo tungod kay ang atong magtutudlo, dili ako dili inyo ibutang ang credit sa magtutudlo every time we listen to anybody. Dili sa iha ang credit, kundi always in the Word of God. Kay maugid na siya ang first and foremost sa atong existence. Walay lain kundi ang pagkabot, pagkaon ug pag-inom sa pulong sa Ginoo. And then allow nato ang Holy Spirit nga mao ang magtutudlo kanato, nga mao ang mag-confirm aning mga kamatuoran nga atong pagatan-awon karon na gabi. Pray ta. Father God, as we come to the point to the throne of grace, salamat sa kinabuhi na imuhang gi-extend ka namo, magapadayon mi sa pagkaon, pag-inom sa pulong sa Dios. Naupang ta nga i-challenge nimo ang matag usa. It's my prayer na naa sila'y kalipay pagkahuman nga amo ni siyang matanawan, naay kalipay, and then somehow mahimong gigil sa padayon namo nga pag-ascend sa among spiritual life. Ingredient lang gid ani is walay lain kundi ang among interests, and of course available among availability sa amo ang paglingkod padayon sa pagpaminaw kay ingon gid ni Pablo sa mga believers sa Roma nga ang pagtulunan mag-aumpisa sa inyong pagpaminaw, ug ang pagpaminaw walay lain kundi pulong sa Ginoo. So may you continue to feed us as we understood kung paon sa kwaon ang spirituality. Salamat kayo sa technical aspect na mo gitudlo sa mga naguna sa mua, and somehow naami sa periphery nga i-apply kini siya sa among kinabuhi so that mahimo yung effective ang pagtudlo sa balangay espiritu sa amo ang kinabuhi. Among ibalik diha kanimo ang tanan, pagpasidong pasalamat sa matamis sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. So tonight, sundo na to ang incorruptible crown, unsaon ni siya pagkuha, and somehow it's my prayer nga maglinger ni siya sa inyong mind tungod kay gipreparar biya ni sa Ginoo para sa ato atanan. Ang concern lang kay wala gi-investigate sa majority sa mga Christians, but for us who had the understanding kay nagtuon kay mag-provide ni siya og ingredient sa matag usa nga mupadayon sa pagkabot sa kinabuhi nga mahimong hamtong. So, unsa ning incorruptible crown? Incorruptible crown, this is actually the crown given to those believers who exercises, okay, butang lang ako nag-highlight ba? Tremendous self-discipline. Kay ang kining atong lawas, naani siya'y magnet. Grabe kayo ang iyang force ani nga mao ang nagailong sa ato ang kalag. Ang kanang kalag nagahimo na siya og decisions. And somehow kung dili nato disiplinahon ang atong hunang-huna, pwede gyud kay ta makaon sa ato ang gahom sa unod or ang ato ang lustful patterns. So this crown again, para ni siya sa mga believers nga nag-exercise of tremendous self-discipline. Ang keyword, self-discipline. In aspiring to grow in grace. Unsa man ang grasya, that's actually divine influence. Mahimo lang yung nai-influence ang grasya sa Ginoo kanato kung nagtuon ta sa pulong sa Ginoo. Pero kung walay pagtuon, walay influence ang huna-huna ni Kristo sa matag usa kinabuhi. Ang influensya always is ang the joyful pride of life, the lust of the flesh, the lust of the eyes, ug ang proudful me, the I, me, and myself. Maugid always ang mabantala sa kinabuhi sa usa ka believer. So kinahanglan gid niya nga idikdik sa iyang hunahuna nga para makabot ang grasya, kinahanglan niya i-execute ang discipline. And then we get the knowledge. Unsa man ning knowledge? This is actually gnosis. Pag-ingon ni Peter dito sa 2 Peter chapter 3 verse 18, matanaw nato na siya later. Pag-ingon niya dito na grow in grace and in of the knowledge. Knowledge there is actually information.
So mahimo lamang nga makuha nato ang information kung naghatag ta og disiplina sa ato ang kaugalingon. I-plotting nato na siya later kung paunsa nato i-disiplinahon ang atong kaugalingon kay dili makabuot ang atong isig kaingon sa ato ang kalag. Ug kita ra gyud actually ang himo og paggabay sa atong hunahuna kung sa ato ang buhaton. So kung wala tay buhaton nga plano in our life, I will tell you kaunon kita sa atong circumstance. Na dili nato mahatagan og value ang adlaw, kada semana, kada bulan nga ihatag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Mahimo siyang mausik tanan. So we need to grow in our information. Og pagkuha sa information, kinahanglan binig panahon. Kinahanglan basa, paminaw, basa, okay? Paminaw, gagitagaan ta. Ang kanindot pagin sa atong panahon karon, as what I had said, we already have the technological advancement. In their time, mupalit sila og kapin libo ka pesos. No, palit sila og katong pananglitan, palit siya og katong guide niya, ang Bible nga study Bible katong kay Ryrie. During the time, sometime in 2005, ang kantidad ata mga naa sa 2,700. But in our time today, mo download na kag-application. Diba? Pag-download mo sa application, unsa man gusto nimo basahon, King James Version, NASB, diba? NIV, tapos na pag Hebrew and Greek. Pero it requires time para nga makuha ta og information. And then, we grow in the wisdom of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Now, let me draw, ako sang isulat kadali, kung paano kuhaon ang kaning wisdom. Kasi, most of the time, pagkadili man guni siya ma-charter, kana naa sa kilid, makuha lang ninyo. Later, picturein na lang ninyo. Magawa sa takadali sa ito ang slides, ha? Saan man? Paana? Makita ninyo din, ha? Okay, so isulat na ko. Kinanglan nato i-realize nga na ay understanding sa pagkuha og wisdom. And wisdom, sa Greek language, na siya duwa ka klase, na ay epinosis, and then na ay Sophia. And then somehow, gusto na ko na siya i-drawing sa inyo ha, para nga maintindihan ninyo ang pagkuha sa wisdom. And then somehow, kung pananglita ng ato ang direction is to get the mind of Christ, and that's wisdom. And then somehow, nag-require siya og disiplina sa kaugalingon. Importante na mabutang sa ato ang drills. Kung paunsa nato siya kwaon. Pasudan sila. Come in. Dali. Dali. Pwede sa stairs. May tatlo pa, apa. Naapa yan na. Tatlo. Dali. Kay nag-ano ba yata? Nag-change court. Dali na mo. Yeah. May isang pangko. Makita lang niya sa likod. Okay? This is now the word of God. Okay? Kami tag-asa yung mga tawahanan, yung mga higanti. Alright, this is now the word of God. Kaganina gitanaw na mo Psalms chapter 138 verse 2. Wala na ko'y chance nga mo tanaw din ha. I just put it there sa inyong notes. In Psalms 138 verse 2, ang ingon gid ni David nga simbahon nako ang Ginoo sa iyang faithfulness ug iyang loving kindness. Because above all these things, iyahag yung gibantala ang iyahang mga pulong. So, the Word of God, mao ni siyang ginabantala sa Ginoo. And in our time today, mao ni siya ang gamiton sa pastor teacher, exhortation, evangelist, teacher. So, mao ni ang naay communication gift. My gift is into teaching. So, ako agyong always kinapaningkamutan nga before ko mo lecture, I had spent off my time like 10 hours of reading, investigating, research para somehow pagkatapos nga i-dispatch ko sa Ginoo, ready ko sa ako ang itudlo. And in your end, dili na ko concern kung dawaton nimo or dili. Ang importante gipaminawa nimo and work sa Holy Spirit ang pag-convey sa idea para kung positibo ka sa pagpaminaw, it's between you and the Lord. Kung dawaton ba nimo or dili. So here's how to get wisdom.
So gamiton sa Ginoo ang pastor teacher, a gift of exhortation, evangelist and teacher. Now sa ato ang lesson, kahibalutan nga nabuhi ng atong human spirit. So mao ni karon ang human spirit. This is our human spirit. Ang atong human spirit, this is indwelt by the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then i-drawing na ko ang duha ka dako nga circle. Ang isa ka dako nga circle and then ang gamay nga circle. Alright? Ang kaning dako nga circle, mao ni siya ang ato ang gawa sa ato ang soul. It is composed sa ato ang conscious, sa ato ang mental, sa ato ang volition, meaning sa atong pagbuot, and then our emotions. Ipaulahi gid nato ang emotions. Daghan kaayong mga Christians today, gipauna always ang emotions, especially sa worship. Kay para sa ilaha, ang pinakalabaw kulo nga pagsimba is ang emotionalism. And then emotionalism is equivalent daw sa spirituality. No, sire. Dili. Alright? Because emotionalism dapat ipaulahi gid na siya kay dili ta mo respond sa Ginoo pinagi sa atong emotions kay ngano bisan pag maghilak ka, bisan pag maghimo ka og tanan nga ritual pinagi sa imong emotions kung dili na siya align sa pulong sa Ginoo, it's again abominable. No dili gina siya dawaton sa Ginoo. So sa gawas kaning bilog mao na siya ang ato ang conscious awareness, ang ato ang mentality, ato ang volition, ug mao ni siya ang emotion. Ug ibutang ninyo sa inyong hunahuna nga kining upat ka part mao ni siya ang salaan. Mao ni siya ang mag-sift sa gamiton sa pastor teacher, sa gift of exhortation, evangelist teacher. Sa panahon nga nagatudlo ni sila, okay? Pasulod din ha sa imong human spirit through your conscious awareness, through your mentality, your volition, and your emotion. Mao ni siya ang magsala kung musulod ba siya sa imuhang inner circle. Unsa man ang inner circle? That's actually your subconscious mind and your conscience. Hindi na isulat ang the entire spelling sa conscience. Basta importante kaning sentro. Every time you see this inner circle, this is now your heart. Sentro sa imuhang intention, sentro sa imuhang character, sentro sa imuhang norms and standard, ug dinha actually ang imuhang subconscious mind. Dinha ang imuhang conscious mind. And then mao ni siya ang next na diagram. Ang ato ang old sin nature. This is our old sin nature. Ato ang flesh, na siya'y eyes, na siya'y ears, na siya'y nose, na siya'y tongue, na siya'y skin. Unsang mahitabo? The moment you are listening to the word, kay mao ni ang sifter, naa sa imo ang pag-evaluate, tuuhan ba nako, dili, tuuhan ba nako, dili. Sa panahon nga imuhang ingnon ang imuhang kalag nga, I believe it to be true, kay sa panahon nga akong ginapaminawan, consistent man ako ang ginapaminawan nga pagtulunan. So the word of God, kaganina gitan-aw to nato sa amo ang pagtuon ni Alvin. 2 Timothy chapter 3 verse 16, the word of God, okay, it's actually inspired by the Spirit, profitable for teachings, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kung consistent ang imuhang ginapaminawan and then you receive it to be true, mo settle in siya sa imuhang subconscious mind ug sa imuhang conscience. Ang tawag ana, it's epinosis. Epinosis. So this is now wisdom number 1. So wisdom number 1, epinosis, meaning you have that full knowledge. You know that you know that you know that you know. So full knowledge, this is epinosis, meaning kay nahimo na siyang na pattern, saturated ang imuhang subconscious mind ug ang imuhang conscience sa full knowledge sa hunahuna ni Jesus Christ. Meaning to say, pagka i-test ka sa imong circumstance. Sibutang nato din i-test ka sa imuhang circumstance. Pag i-test ka sa imuhang circumstance, sa panahon nga imo nang i-dispatch ang huna-huna nga nabilong sa imong epinosis, ang tawag sa iyaha, Sophia. Unsa tong Sophia? Skillful application of the mind of Christ. So, mahimo na kung nagadisiplina sa ato ang kaugalingon, again, balik sa ato ang
Pwede picturein lang ninyo, picturein. Kaya mo balik ta sa ato ang slide. So balik ta sa atong slide. I hope nga klaro lang sa inyo ang diagram. So mao ni ang pag-process sa information from the Word of God, kuhaon sa pastor teacher, exhortation, evangelist, and teacher nga gasa, i-provide sa atoa, and then kuhaon sa Holy Spirit, and then somehow i-provide sa imuha, ikaw ang mag-sift, kay dili niya hilabtan ang imuhang kagawasan. Are you going to believe this or not? Pag muingon ka nga, I believe it to be true, na pattern siya sa imuhang subconscious mind o sa imuhang conscience, kay nakita sa Ginoo ang imuhang gikaon nga pulong niya. And He is the master teacher. I-test ka niya sa imong circumstance pag imong i-apply. Alright? Pag imong i-apply, mauna siya ang Sophia. That's why, let me go back sa ato ang slides. So nakita ninyo? Makuha lang nato tong Sophia if we exercise tremendous self-discipline. Kaya kung dili ta magdisiplina sa ato ang kaugalingon, we will never get the grace, we will never get the information. Kaya dili man pwedeng ako magbasa para nga imuhang mahimong wisdom sa imuha. So ikaw gid ang maghimo sa kaning butang nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, and then we grow in knowledge and then wisdom of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Last week atong gitan-aw, next slide. Last week atong gitan-aw na ang ato ang function na siya pila ka buok, sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ka function, no? Dili na siya exhaustive, pero ako lang na siyang gibutang din ha para somehow mag-guide ta sa unsang ato ang function. Now, isa-isahon sa nato kadali. Letter P, we are priests. That's why we all have access to the Lord. Since you are now a priest, kung naa kay problema, usually manggod ang notion sa mga believer kay naa siya problema, manawag kay pastor. Hello. You're a priest. Gamita ang imuhang access. Kung unsa imuhang kabugaton, kung unsa imuhang problema, because you are a priest, you can directly come to the throne of grace. Next, you are a minister. Next, you are an ambassador. Next na S, you are a student of the Word. Next na letter A, you are an athlete. So this is just a sort of review. Next, letter F, we are farmers. Sunod, ang kanang upat ka, actually tatlo ka, letter S. Servants, servants, servants. Ang first nga servant, that's operetes. Meaning sa operetes, you can always defend your ground. Brother Alvin, kung nagtuon ka sa pulong sa Ginoo, kung agnostic man siya, kung atheist siya, sa panahon nga naa siya pangutana, kay nagtuon ka sa pulong sa Ginoo, you can always defend your ground. Madepensahan nimo ang imuhang standings. So that's first servant, operetes. Next ga letter S, servant gihapon, and that's diakono. Nag-serve ta, table servant, no? Dili ta boss, kung naay chance nga makatabang, tabang ta. And that's diakono. Next ga letter S, doulos. And doulos means I don't have my will of my own, but the will of God. Sovereign will, motivational will, operational will, geographical will, permissive will. And then next S, stewards. So pang-apat na S, stewards, meaning we are managers. We are governors. Kung gitagaan ta og blessing sa Ginoo, kung gitagaan ta og material possession, are we a good managers sa gihatag nga blessing sa Ginoo sa ato? And that's stewards. And the next nga letter S, we are soldiers. Okay? Mga sundalo ta ni Kristo sa warfare nga dili nato makitaan, because we don't wrestle with flesh and blood, but we wrestle with, kategorya sa hierarchy ni Satan. Satan, ang next na commanding officer, the Arcas, the Exousias, the Cosmos Cratores, the Dominions, and the Numeticos Tespoineras. Alright? So we are soldiers, and then i-relate natin na siya later. And then W, that's witness. Meaning, tungod kay witness ta, ang ginapangita gid sa Ginoo in our time today, mahimo tang able witness. In short, kanitanan nga mga functions, kung ikaw pangutanon, nag-require ba nig disiplina? Wala. Sige daw. Nag-require ba nig self-discipline? Wala. Halimbawa, istoryahan nato ang farmer. Okay? Gusto siya nga mo harvest og daghan.
Yabang ingnon ng iyang kaugalingon nga, Lord, ikaw ra tanong para nako. Pandaghan kog harbison. Pwede ba dai na? Or nagtanong siya, kay nakita niya nga medyo kulang man ang ako ang tanog og phosphorus, kulang man siya og potassium. Disiplinahon ba niya iyang kaugalingon nga mopalit siya og, tudluan ba niya iyang kaugalingon nga mopalit siya og katong tambal para nga i-apply niya sa iyang tanong para nga naay bunga nga daghan, or kay sira-sira, whatever will be. So it's the same thing. Sa spiritual life, kanitanan nga function, nagkinahanglan ni siya og disiplina sa kaugalingon. Are we aiming for that incorruptible crown? Kung nag-ingon ka nga, dili ko, imo na siya. Pero kung ako imong pangutanon, bahala mo. I have to run with the race. Para na ako, importante ang incorruptible crown. Right? So, again, kaninga function, nag-require na siya og disiplina sa kaugalingon. In Ephesians chapter 2, verse 11 and 12. That's why I had said off, kato sa ato ang GC, gisend off na ko kaganina ang document. That's the foundation. Ang ipakita lang nato, diri sa atong picture, the building. Pero wala ka nakakita sa foundation. Kining structure nga to ang ginagather, kung asa taga-gather today, ang makita nato ang edipisyo sa taas, wala nato nakita ang sa ilalom ani. Kung paon sa siya i-hold, bugat ni siya, ang mga pillars sa boarding house nato. Bugat, and then dagko kay mga pillars. Pero wala gipakita ang nasa ilalom. So gisaid na ko kanina sa ato ang GC, please find time. In fact, kung okay lang sa inyo, mag-exam ta, tapos ang highest scorer na ay prize. Gusto ninyo? Ang first prize 1,000, ang second prize na ay 500. Ang third higher score 250. Nga ginaingon ako ni sa inyo ha. Because in Hebrews chapter 11 verse 6, God is a rewarder of those who seek Him. And then ingon ni Pablo sa 1 Corinthians 11:1, you copy me, you imitate me as I imitate Christ. So kung pananglitan, passionate ta sa pag-learn, i-memorize to ninyo katong foundational works. Kasi kung na-memorize ninyo to, bisag kinsa pang inyong kaistorya, I will tell you, you can always stand your ground. Pangutanon ka. Nagtuon ka nga, mawala ang salvation. Tapos kung wala ka nagtuon, pero kung nagtuon ka, number 1, number 2, number 3, number 4, and 55 things to siya. Muingon na siya, kadali lang, pwede tayo istorya og laing butang, kay daghan na matukan ko sa yung ginapang istorya. It's because we had learned. Tuon yun. So again, in Ephesians chapter 2, verse 11, antuon sa nato nakadali. Ang edipisyo nga dipakita sa ato Ephesians chapter 2. Start sa verse 11. Sa mao na ning edipisyo, kay mao gini siya ang gusto sa mga panahon nga nagsulat si Pablo, mao ni siya ang ginapahulagway niya. This is his objective nga masabtan sa mga believers dito sa Ephesus, resonating in our life today, na ang gusto gid sa Ginoo mapatindog ning edipisyo. Okay? Ephesians chapter 2 verse 11, you just follow me silently. Ingon ni Paul, therefore, remember that at one time, you Gentiles in the flesh, before ko mo proceed, nabay Hudyo, sa to akaron, taas daw kamot. So, para ni sa to tanan we are all Gentiles. Alright? So, we are Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision. So, gitawag ta sa mga Hudyo, isip mga uncircumcised, which is made in the flesh by hands. Verse 12, remember that you were at the time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise. So wala gitay labot dito sa ilaha kung sa tong gihatag nga privileges sa ila as Jews. Having no hope, so wala gitay hingpit nga paglaom, and without God in the world. Verse 13, here's now the point, yun ni Paul. But now in Christ Jesus, kinsa man si Jesus Christ, the cornerstone, the foundation sa ato ang pagtulunan. You Gentiles, once were far off, have been brought near by the spiritual death of Jesus Christ. So tungod sa iyahang spiritual death dito sa cross, nahimo gyud tang napaduol sa presensya sa Ginoo. Verse 14, for He, Jesus Christ, Himself is our peace. So, siya nga to ang kalinaw or kalinong. Who has made us,
Okay, both one, and has broken down in his flesh the dividing wall of his hostility. Verse 15, by abolishing the law. Again, gitapos tutangan ni Jesus Christ, because you write it down sa inyong notebook, please. In Romans chapter 10 verse 4, Jesus Christ is the summation, or ingon ni Pablo, Jesus Christ is the end of all the Mosaic law. So katutanan ang ilang gina-practice sa Mosaic law, that's a foreshadow of what Christ in his account and his doings dito sa cross. So gi-abolish ni Jesus Christ ang law of commandments expressed in the ordinances, that he might create in himself one new man. That's actually the spiritual being, in place of the two. So wala na'y Jew, wala na'y Gentile, ug nahimo tang nahiusa na, so making peace. And then verse 16, and might reconcile us both to God in one body through the cross. So sa iyag yung pamuhat sa cross, thereby killing the hostility. Verse 17, and he came and preached peace. So si Jesus Christ ni Ari, para isangyaw ang kalinaw to you Gentiles who were far off, and peace to those who were near, para sa mga Hudyo. Then verse 18, for through him we both have access in one spirit to the Father. So may usa ka Holy Spirit, naghimong na-identify ta, that's why we have access to the Father. Then verse 19, so then you are no longer strangers and aliens. So dili na talahi, but you are fellow citizens with the saints and members of, unsa nabutang sa inyo din ha? Household or building? Household. Alright, so household of God, or meaning we are the dwelling place of God. Now, let me direct you before ta mag-proceed sa verse 20. Let me direct you sa ato ang slides. This is now the dwelling place of God. Assuming this is now the structure sa ato ang soul. Na ay first floor, na ay second floor, na ay third floor, na ay fourth floor, na ay fifth floor, na ay sixth floor, na ay seventh floor. Ang ato ang aim, nganong kinahanglan tang mag-execute og self-discipline, kabalo mo isang ato ang objective, we reach kining seventh floor. Unsa man ning seventh floor? We become the friend of God. We become invisible heroes. And because we are the household of God, ang ihag yung objective nga mupuyo siya sa nindot kaayo na building. Ang problema lang kay daghan kay mga Christians today, gilingaw-lingaw lang sa mga magtutudlo, mo nang wala napatindog ang edipisyo. First floor, nagaistorya ni siya og doctrinal understanding, nagaistorya na siya og rebound and recovery, nagaistorya na siya og grace function, and it requires time sa pagtuon. Sa halimbawa, ang first floor, nag-require siya og 10 hours of teaching instruction. Wala pa di mo nahimong pattern as wisdom. Willing ka ba mo undergo sa training or dili? Daghan kayo og mga Christians today, mo resolve siya og entertainment. Dito lang ko sa praise and worship, kay mas nindot dito, kay magsadya, malipay dito. And to think, atong ginaistoryahan, ang butang lang ang magpabilin hangtod sa eternity is ang huna-huna ni Jesus Christ. Second floor, kung nag-istorya ang second floor regarding sa sense of destiny and feeling in the sphere of the Spirit, ug nag-require siya og next, kaning second floor, nag-require siya og 7 hours. Are you willing to exercise self-discipline para somehow kwaon ang 7 hours of instruction? Musaka ta sa third floor. Pag abot sa third floor, ma-experience nato ang faith rest or relaxed mental attitude. Para makuha ang relaxed mental attitude, regardless sa kung unsang mahitabo sa kalibutan. Kung nag-require siya of 15 hours of training, are you willing to undergo sa 15 hours of training? Istoryahan ta sa mong kadali. Si Ate Rain, sometime in the past, nag-train na siya. Actually, na yung mga athletes din i-relate lang nato ni siya kadali ang point. Kinsa ba mga atleta, aside kay Rain, si Eunice, dula po na siya og taekwondo, nama? Right. Basta kung asa man ka na-engage na sports, you have to realize na, istoryahan sa nato kadali si Rain, before siya nag-compete sa iyahang competition sa Marbel, sang katutak na oras ang gitigana sa iyahang coach just to practice sa iyahang S1, swim 1, which is ang backstroke.
Pero before siya nag-swim dito sa pool, daghan kaayo og ordeal ang gihimo sa coach. Rain, dapat ing-ani sa 15 minutes mag-warm up ka. After sa 15 minutes, muambak ka sa tubig pero dili sa kang mag-swim. Ing-ani sa imong buhaton for the next 30 minutes. After 30 minutes, pwede na ka mag-swim. Tan-awon na ko ang imuhang posture, tan-awon na ko ang imuhang pag-execute kung tama ba or mali. Naapay mga panahon nga mali ang iyahang stroke, ilabay sa iyahang coach ang swimboard. Mali kasi. What's the point? Kung kuha na to ang context sa spiritual life, willing ba ta mo undergo in a rigid training, and it requires self-discipline para mo go through sa building kung asa gusto magpuyo ang Ginoo. Actually, kung asa nagapuyo ang Ginoo. Fourth floor, ma-understand na to ang regarding sa ato ang kining pagpapahalaga sa atong spiritual life. Ma-learn nato dinhi ang pag-love sa Father. Ma-learn nato nga ang ato ang preoccupation right now, kung naga-train ta sa ato ang huna-huna or sa ato ang sarili, ma-learn nato ang preoccupation about the mind of Jesus. Later on, makita nato nga naay distractions na i-provide si Satan. The moment nga mahimo kang positive, langging pag mahimo kang positive, kita ni Satan, daghan gid siya i-provide nga distractions. Pero kung nabutang sa atong mind na I have to discipline myself, I will tell you, ang atong objective, okay, which is to become the friend of God or invisible heroes, and then we are intentionally doing it, okay, pwede yung kayo, very, very possible yung kayo nga makasaka ta sa ang. So we, sa fourth floor, okay, sa fourth floor, may exercise nato ang love to the Father, preoccupation with the mind of Christ, and then walking in the sphere of the Spirit. What if na ay 20 hours of instruction, willing ba ka nga mo disiplina sa imong kaugalingon para maminaw sa teaching? And then yung musaka ka sa fifth floor. Pag abuti mo sa sixth floor, may execute nimo ang spiritual autonomy. In which case, naa na kay capacity to love the brethren. That's personal love to the brethren, and in personal love to other people. What if nag-require siya og 20 hours of instruction? Are you willing to sit down and discipline yourself? Kaya dili gid biya gusto si Satan nga mo ma-fulfill ang objective katong will. Sovereign will, motivational will, operational will, geographical will, permissive will. Dili gid gusto si Satan nga mak-acquire nato na siya. And then you go sa 6th floor. Pag abot sa 6th floor, may execute na ang maximum spiritual maturity. Meaning, naa na kay capacity sa kinabuhi. You are becoming a good steward of your treasure. You are becoming a good steward of the time. You becoming a good steward of your talent. 6th floor. What if another 20 hours of instruction? Pila na to tanan? So kung itotal na to tanan, kung halimbawa mag-require siya og 100 hours. Last week, di ba, i-compute na to? 2 years of teaching ni Paul sa taga-Ephesians, pila to tanan? That's 3,000 plus hours of 3,000 plus hours of study. And basic pa lang to ang ilahan. Basic pa lang to for the last 2 years nga naa si Pablo sa ilahan nga daily sila nagtuon. Pero kung nasabta nato nga ang goal is to get that incorruptible crown and kinahanglan nato i-exercise ang self-discipline, mabutang ginato na siya sa proper perspective. Alright? Basta ang objective, kuhaon nato ni siya ang 7th floor. Ako ni siyang i-teach sa sunod ng mga higayon, kay nindot kay ni siya isa-isahon from 1st floor, 2nd floor, 3rd floor, hangtod sa 7th floor. Na kung naatay mga definitions, mga terminologies nga nabutang din sa ato ang periphery sa atong hunang-huna, may capacity ta nga mag-wade through sa ato ang spiritual life. You go back to Ephesians chapter 2. Na to sa verse 20. Okay, Ephesians chapter 2 verse 20. Built kanang household, kaning naa sa ato ang slides, no? Kanang building built on the foundation of the apostles and prophets. Kay nagsulat sila sa pulong sa Ginoo, mo ni ato ang ginaimbestigaran. Wala ta nag-investigate gikan sa encyclopedia. Wala ta nagtanaw sa mga details gikan sa kung saan ginabasa nato nga makuha sa internet, other than the word of God. And then Christ Jesus himself being the cornerstone. Verse 21, in whom, in Christ, the whole structure, okay, that's the whole building, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. So this is now the structure nga kinahanglan i-build sa ato ang kalag, nga mao ni siya ang holy structure in us. Kay ang gamit gid ana nga mga materials, walay lain kundi pulong sa Ginoo.
In Him, in Christ, you also are built together into a dwelling place for God by the Holy Spirit. So in short, mo gid ang gusto sa Ginoo nga may mapuy-an sa imuhang kalag. Ayog dumisi. That's why kaganina Brother Alvin ang atong giistoryahan, that's sanctification phase. Mao na nga dili nimo pwede i-build ang material nga gikan sa hunahuna ni Adan. Katutangan nga mga instruction nga atong dawaton, gikan to siya sa pulong ni Ginoong Jesus para nga somehow that's the abode of the Father, the Son, the Holy Spirit right into our soul. Okay? Next slide. Incorruptible crown. In 1 Peter, okay, chapter 4, verse 1 to 7. Wow na to kung saan instruction ni Peter. Okay, you go to 1 Peter, chapter 4, verse 1. Are you there? Okay, I'll be reading from ESV. Since therefore Christ suffered in the flesh. Okay, so ang Ginoo nasabtan gid nato sa narrative nga ni arigid sa yuta. Okay, siya nga Dios, nahimo siyang tawo. Ug pagkahimo nga nahimo siyang tawo, iya gyud gikuha o gifulfill ang office sa dulos. Meaning wala siya iyang kaugalingon nga pagbuod kundi pagbuod gid sa amahan. And then next phrase, arm yourselves with the same way of thinking. Meaning you have to suffer through training. Kung sa man inyong gusto, disiplina kay nagpabuyag or nagtraining kay gusto mo kabot ang blessing in time and rewards in eternity. So ikaw gid ang mutubag ana. Okay? So pag-ingon ni Peter, arm yourselves with the same way of thinking. We need to train ourselves, no? Training for discipline. For whoever has suffered in the flesh has ceased from sin. Ang next ka phrase sa 1 Peter chapter 4 verse 1, nagpasabot ni siya sa maturing believer. Nakita niyo din ha? So, ang atong naga-suffer kay naga-train siya sa iyahang flesh, dili siya mailong sa iyahang lustful pattern. Okay, always niya gina-shut off ang iyahang lawas, ang unod nun nga pamaagi, and then he is gearing to becoming a spiritual champion. Okay, mao gina siya ang believer na maturing. May gabi okay. Verse 2. So as to live for the rest of the time in flesh, no longer for human passions. Okay, dili na for human passions. Ang makahimo ra gid ani is ang mga maturing believer, but for the will of God. Sa gi-mention niya usab ang will. Sovereign will, motivational will, operational will, geographical will, and then God permits us in our volition. Are we ascending to get the gold, or dito ta sa katang giingon dito nga skubala. So itong skubala nga term, that's tae, basig tayang ato ang gina-push forward, no, down. Alright? Verse 3, for the time that is past, so katong mga nangagi na suffices for doing what the Gentiles want to do. Kung sa mga ginahimo sa mga Gentiles, mga ginatawag sila nga dogs. You know why? Because of this. Balik sa verse 3, tanawan ninyo, they are living in sensuality. Sensus guys sila. Okay? Passions, lustful patterns, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. Verse 4, with respect to this, they are surprised. So kung naamoy mga barkada, na kumuingon sa inyo Migs, tara, inom ta. Pag muingon ka nga, sige, ikaw lang kay, namag ko'y doon sa balay. Pero actually, lagi mong intention, muli kag balay kay mutuon ka. Dan ingon ka rin, nag-address na gyud ka, dili na gyud ka, wala gyud ka, wala kay lami. Maot na gyud ka, pangit gyud ka. Wala yung point, alright? So they will be surprised when you do not join them in the same flood of debauchery. And what's that debauchery? Wastage. Kung imuhang life nakafocus lang sa party-party, enjoyment of this world, you have to realize, matapos ning tanan, muuli ni siya sa abog. Ang magpabilin lang gyud hangtod sa walay katubtuban unsa gani? The word of God. Heaven and earth will pass away, but His words will stand forever. Alright? So you do not join them in the flood of wastage or debauchery, and they will malign you. Okay, dauto na ka. Verse 5, but they will give account to Him who is ready to judge the living and the dead.
Okay, pag-abot dito sa white throne judgment, okay, kung wala sila nagtuo sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, maingon sila, sayang, uy, tani, niuban na lang ko dito sa iya. But too late. Alright? Next verse. Verse 6. For this is why the gospel, o ibutang ninyo ni siya sa inyohang sa inyohang portfolio pag-share sa gospel. Kasi gi-mention din ni Peter ang word nga dead. For this is why the gospel was preached even to those who are dead. Nasa gani ang notion nga nung moadto ang tao sa lake of fire is because patay siya sa spirit. And this is the point of Peter. You go to 1 Peter chapter 4 verse 6. Mao nang kinahanglan i-preach ang gospel kay para sa mga patay sa espiritu. So balik sa ato ang discussion. Balik sa kadali. Tanaw sa ninyo kadali. Di ba remember? Sa ato ang illustration, kining ato ang tudlo, always nato ni siya iingon. Muadto ang tao di ay sa linaw nga kalayo dili kay nakasala siya or nakasala siya kagahapon, nakasala siya karon makasala siya ugma. Muadto siya sa linaw nga kalayo kay patay ang iyang espiritu. Ang tambal is ang gospel message. Tuuhan lang niya ang gihimo ni Jesus Christ sa cross na siya namatay, bayad sa tanan ng mga sala, siya gilubong na banhaw. Ug mao ni ang point ni Peter. For this is why the gospel was preached even to those who are dead. Sa panahon nga mutuo siya, tanaw sa kadali, mabuhi ang human spirit. Na siya'y lawas, na siya'y kalag, na siya'y espiritu. Ang kalag, constant struggle, kay naay power sa unod, and then naay power sa espiritu. Asa siya mukampi. So, mo gini ang point. Next, that though judged in the flesh the way people are, they might live in the spirit the way God does. And here's number 7. Here's the objective. The end of all things is at hand. Meaning, natalana na. Tanan, magtaliwan ni siya. And then, ang next nga phrase. Kita ninyo? Sige daw. Unsa iyang giingon? Therefore, be alert. Be? Alert and also sober-minded. Sober-minded. So, alert ang gigamit niya. Actually, that's self-controlled. You have to be disciplined. And disciplined means, kung disiplinado ta, is it priest, ministers, ambassadors, students, athletes, farmers, servants, stewards, soldiers, and then witness. If ever we are exercising self-discipline, idalo ba sa Ginoo ang incorruptible crown? Dili gini idalo. So, ang ingredient gid is ang self-control or self-discipline. And sober-minded, meaning dili talango sa kung unsang espiritu nga naa nagalibot sa ato. Dili talango sa drugs, dili talango sa sa alak, dili talango sa kung unsa man nga mga vices. That's why we need to be sober-minded. Alright? For the sake of your prayers. So, unsa ba ang atong pag-ampo? Ang atong pag-ampo, balik ta dito, kadali. May you include this in your prayer. You go to the 7th floor. We become invisible heroes. Mao gini siyang objective. And to be an invisible hero, imagine na lang ninyo, ibutang ninyo ang inyong shoes kay Manny Pacquiao. Di ba ang glory that he gets every time na mudaog siya? After sa iyang pagdaog, hangtod karon grabe ang glory. But you know what? Mas kuyaw nga to ang glory when we will be there. Kasi practice nato ang self-discipline. When we will be there and God will give you that incorruptible crown. Kaya nag-exercise ka og self-discipline. Makita sa mga angels, makita sa mga heroes in the faith in the past, nga mao ni ang imong gi-exercise, nga grabe ang imong pag-exercise sa tremendous discipline, kay naa kay crown of, incorruptible crown. Sabtan ganiya nga grabe ang imuhang gilatas while you are still or while we are here on earth. Alright? So, nakita na natin na siya. 1 Peter 4:3, 4:5, 4:6, 4:7, and then incorruptible crown. Unsa ingon ni Paul in 2 Timothy chapter 2 verse 5. As an athlete, Manny Pacquiao, isa na po natin si Manny Pacquiao. O dili siya pwede nga makigsangka siya dito sa MGM Grand Arena kung dili siya mag-practice. Dili siya mag-exercise. Tapos fighting for unification belt. Di ba? WBC, di ba? Welterweight championship. Tulugan niya. Dili pwede. And you know what? Incorruptible crown ng ato ang ginakuha. And incorruptible crown speaks about our crown in glory.
Si Manny Pacquiao, kung naaman siya crown here, I will tell you, mawala na siya sa abo. But us, considering the incorruptible retains with us throughout all eternity, tapos ang gina-require lang sa ato, disiplina sa kaugalingon. Okay? Ang question, are you willing to do it or not? Kung dili ka, awa ko'y labot. Dili mo tayo hilabtan na. Basta ko, ayaw ko ninyong hilabti. Kay, ako yung always isipon, garner ko sa kay nakasabot ko kung how to get that incorruptible crown. I have to obey the rules. And to obey the rules, dapat mahimo sa kong atleta nga naay disiplina sa kaugalingon. So, an athlete is not crowned unless he competes according to the rules. And good thing, sa ato ang pagtuon, nasabtan na nato ang standard operating procedure. Dili na mo mga pa. Ang uban, dalon pa sa program, kinahanglan igsuon, mga lagad ka, adto ka sa prayer meeting, Merkulis, adto ka sa cottage prayer meeting, Friday, mauni kinahanglan. Tapos, Amen, igsuon. Hallelujah, igsuon. And that's not actually the standard operating procedure. Kabalo mo, unsa? Mauna ni. Ito na nato. The standard operating procedure. Unsa itong H? This is just a review. Tanawa na to kung nakakataon ba mo. Unsang H? That's humility. Ang letter C? Cleanliness. Yeah, confession. Ang letter K? Knowing. Letter R? Reckon that you are dead really in Adam. Next R? Reckon that you are now alive in Christ. Kasi God is only impressed with God. So when we have the abundance of the mind of Christ, God is so pleased with us. Manong dili niya i-reserve ang paghatag sa blessing in time and the rewards in eternity, which is ang incorruptible crown. Ang letter Y? Yieldedness to God the Holy Spirit. Itugyan ang imuhang mata, dili sa games ha. Games. It's between you and the Lord. Alright? So you have to yield your senses. And the next na letter, H. Hungry of the word. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. And it requires discipline. Next, letter T. Thirstiness of the word. Okay? Nga siya ang buhi nga tubig. Kung kinsa man ang magabatong sa tubig nga akong ihatag sa iya ha, dili na gid siya mauhaw pag-usab. And that water will spring up to eternity. Ang ingon ni Jesus Christ. That's why we need to be thirsty. Letter O. Obedience. Obedience is better than sacrifice. Muna importante gid ang pagtuon. Kay wala man tayo iubay kung dili ka magtuon. Unsa man ang mga commands? Like, pray without ceasing. Kabalo ba mo nga kanang verb nga pray there? It's imperative command. Pangutana, kano sa man ta nag-pray? Sige daw be. Paampuon pa nga. Dili ikaw. Pagtudanay pa, simple nga pag-ampo. Bantay biyaha unya, natay i-request nga mag-ampo. Alright, so again, obedience is better than sacrifice. And then letter P, that's prayer. And then you execute repetition. Nasabta na gid nato mga igsoon ang standard operating procedure. Dili talaga pangapa. Next. Now here's the principle. In 2 chapter 3 verse 14 and 18. Doon sa danata na. 2 Peter chapter 3 verse 14. Therefore, okay? Just follow me silently. Therefore, beloved Christians, okay, mani ang silat ni Peter, okay? Para sa mga Christians, since you are waiting for this, kung sa ilang ginapaabot, o ginapaabot nato, new heaven and new earth. We are going to the heavenlies because we are citizens of the heavens. Okay? Kasi sa previous verse, sa verse 13, mao ginang giingon ni Peter. Be diligent to be found. Kabalo mo unsa ning word nga be diligent? This is study. And study here, it's an imperative command. And it's aorist. Aorist meaning simple past. Pangutana, nagtuon ba ka gahapon? Naghatag ba ka og panahon sa pagtuon? Ikaw kung makatubag ana. And it's imperative mood. Kinahanglanon gid. Kung sa Ilonggo pa, butangan ta na sang gid. Ug sa Cebuano, kinahanglanon jud. So be diligent, study to be found by Him without spot, meaning wala kay lascivious trend,
wala pud kay ascetic trend. So you will be found without lascivious trend and without ascetic trend. And at peace. Mahimo lang gyud tayo na ay peace kung we have the abundance of the mind of Christ. Again, that statement, please be reminded of that statement. God is only impressed with God. And God, who is the Lord Jesus Christ, is the Word. Mahimo ra yung ma-impress ang Ginoo kung naatay abundance of the mind of Jesus, saturated our soul. And then verse 15, and count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom. This is now, kinsa na ay Greek? Pwede matanaw? Is this Sophia? I miss this. Is this Sophia or Epinosis? Naata sa 2 Peter chapter 3 verse 15. Please, kung wala mo'y Hebrew and Greek, approach me later, i-download na to para madili mo malinlang sa kung kinsa ang nagatudlo sa inyo ha. Naamoy balikan nga original text. Alright? Pakitanaw daw sis Dane. Wisdom. Nasa verse 15. Is it Epinosis? Sophia. So, nakita na nato kaganina. Sophia meaning skillful application. Alright? Kay nagtuon ta, diligently. Okay? Mahimog yung Sophia given him. As he does in all his letters, when he speaks in them of these matters, the mystery doctrine. Ingon ni Peter. No, daghan kay gisulat si Pablo nga mga misteryoso nga butang. There are some things in them, the mystery doctrine, that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do to the other scriptures. That's why Vin, ang ato ang lesson, okay, before mo nato ni siya gihimo namin lesson ahead of time, since last week o kaganina, gitunaan ginato ang dispensations kasi importante kayo ang paghubad sa pulong sa Ginoo nga gamit ang dispensations. Ug mao ni ang point ni Peter. Daghan kay gisulat si Paul nga lisod kaayo sabton, especially ang mystery doctrine under sa dispensational timeline. Verse 17, you therefore, beloved Christians, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people, meaning walay doktrina, puno kayo og satanic doctrine, daghan kay demonic doctrines, okay? Na dili mo ma-carried away with the error of lawless people and lose your own stability. And then ang iyang final nga instruction, sa ingon ni Peter, grow in grace and in the information. This is now gnosis. Mo nang kinahanglan ang pagtuon. Tuon kahapon, tuon karon, tuon ugma. Basa kagahapon, basa today, basa ugma. Okay, kung nagbasa ka itong niaging semana na kay mga information nga makuha, kuhaon nimo ang historical context sa mga panahon nga nagsulat si Peter, historical context sa mga panahon nagsulat si Pablo. So, growing in the grace and the information of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. So, what's the principle? Determination. Nag-require na siya og self-discipline, find time. Grace, divine influence. So makuha na to ang divine influence kung nagatuon ta sa pulong sa Ginoo. Balance, meaning you have that stability. So that's the text, no? 2 Peter 3:14, 3:15, okay, 17, 18, and then Hebrews chapter 5 verse 14. Unsa ingon? But solid food is for the mature. Kaya nga naman, nagasige man siya tuon. For those who have their powers of discernment trained by constant practice. Kaya sige siya practice to distinguish, ma-discern niya what is divine good and what is a very subtle, what is evil. Tanan nga buhaton sa tao nga dili appeal ang Ginoo, that's evil. Again, ang principle, you get the determination, you get the grace, and then you have the balance. Kay gikuha nato ang concept nga gitudlo ni Peter that you have to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Now, para ma-exercise ang self-discipline sa imong buhaton, you have to plan your work. And then you work your plan. Salihan sa nato kadali. I still have few minutes. So, tanawon sa nato kadali.
Importante ni siya nga inyong ma-consider. Compute sa takadali. Napay question. Pila ka oras tayo sa isa ka adlaw? Napay 25 hours diri nga gitagaan sa Ginoo. Para sa tanan 24 hours. So let's compute sa kadali para makita ninyo. Why do we need to work our plan? Pila ta ka oras nagatulog? Tagay ko ninyo oras. 8, 9, 6, 9, 5. Ano na lang nato? On the average, 8. Let's do the math. Kinsang maayos naman. 24 minus 8, pila na bilin? 16. Pila ta ka oras gakaon? Pamahaw, paniudto, panihapon. 3? 4? 4? Sige. Ano na to? 4 hours. 16 minus 4. 12 hours ang bilin. Sa atong 12 hours, pila ta ka oras ga trabaho? Okay. Ang uban nag-overtime pa. And then naapay uban nga nagabiyahe para moadto sa trabaho, tama? So i-allocate nato siya 10 hours. So 12 minus 10, 2 hours. Wow. Pila ta ka oras ga cellphone? 2 hours. Alright. Imagine ha, kaning 2 hours, asa man nimo ibutang ang pag-study. Diba? So mag-adjust ka sa time. Kasi if you wanted to get the incorruptible crown, you have to plan your work. And then, dapat, so imo na to siya karon og reality. Ikaw karon actually ang mag-set. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pila ka oras ang imuhang i-intrigar, i-delegate for you to study. Sabutan nato. Okay? Assuming, okay? 2 hours. Kaganina, ingon nato 8 oras ko matulog. Dito ko magtapyas. So kuha na ko tong 1 ka oras. Kung mahimo, maghimo ka og mag-set ka sa imuhang alarm. And it requires, requires discipline. Dili ni pwedeng kay sira-sira whatever will be. So kung nag-set ka sa imuhang alarm na alas 4 sa buntag magmata ka, you set it. Kasi kinahanglan i-condition sa nimo ang imuhang mind. And you have to do it for the next 21 days. Kasi kung dili magudi mo ni siya i-consistent ka buhaton, I will tell you kaunon ka sa imuhang unod. Pero kung gi-work nimo ang imuhang plan, alright, Lord, tomorrow, kung i-extend nimo ako ang kinabuhi, kay nakasabot na ko na ang may butang, na may value in eternity, is the Word of God, kinahanglan ko magtuon og 2 hours a day. Okay? Tapos nabasa nimo dito sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 nga, beware when you make a vow to the Lord. And you have to do it. Okay? At isa ko ninyo kadali, Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Okay, basig maghimo ka og vow nga 2 hours tapos dili nimo kaya i-fulfill. Ang ingon ni King Solomon, you're a fool. How many hours? So ikaw gid actually ang mag-delegate and then you train yourself. When you vow, that's Ecclesiastes chapter 5 verse 4. When you vow a vow to God, do not delay paying it or do not delay in delivering it. For He has no pleasure in fools. Basig mo ingon kag 2 hours tapos kapoy man, atras na lang ko. You're a fool. Again, bottom line, you have to exercise self-discipline. So, gi-assume lang na ako na din 2 hours. Pero kung gusto nimo, ay Lord, pwede 30 minutes lang sa... Wala problema na. Kana lang sa... Ang importante lang consistent mo siya buhaton for the next of the week. Every day. Kasi ang kagahapon, wala na kay mahimo ato. It's lost throughout all eternity. Ang mahimo na gid ninyo, makontrol lang gid nato is tomorrow. That's why, ang objective gid always, balik sa ato ang slides. You have to plan your work. And then you work your plan. Monday, Tuesday, Wednesday, and that's actually daily plan. Yan sa imong buhaton, stick to the plan. Okay, so ihatag na ko sa inyo ang bola. Realize nito nato ni siya. Kung gusto nato nga naatay incorruptible crown, i-exercise lang ang self-discipline sa mga panahon nga nag-delegate ka na og time.
Sa katong mga nag-ingon pa nga, asa man ko mag-start? Okay, ako ang suggestion, kung mag-start ka tomorrow, again, start sa John, sa book ni John. 1 chapter a day. Balik-balikan na siya. Balik-balikan na siya. 1 chapter a day. Kung na-miss ni mo siya, halimbawa, ika-4th day, na-miss ni mo siya, wala ni mo napadayon, balik ka sa chapter 1. That's where I started. And I have to exercise self-discipline. Okay? Again, mano-mano man ni siya, dili man ako pwede mabutan ng inyong kaugalingon. Kung wala pa ni mo gihapon ni siya nahimo, again, it's between you and the Lord. Okay? Kaya ang gusto gid sa Ginoo nga mabutang niya ang iyang hunahuna sa imuha para ma-impress gid siya sa imuha. So why you need to stick to the plan? Because na mga different distractions. Pag nakita na karon nga nagplano na ka, I will tell you, ang mga demons nga nagatanaw, mo provide siya distractions. Number 1 distractions. When you have unchartered activities, pag wala nimo na charter ang imuhang day on earth, okay? Unchartered activities on earth as distractions to Bible doctrine. Meaning, kung wala nimo gi-calculate ang imuhang time, kaunon ka sa imong daily habits. I will tell you. Even ang pagtap na nimo, especially ang cellphone karon, by watching reels alone. Pag dili nimo mabantayan ang imuhang time, wala, nag 5 hours naman dahil ko. That's why you have to charter your course. Importante ni siya. So that's number 1 distraction. Number 2, distractions from positive volition. Meaning, gusto ka magtuon, pero ang cares of the world, mauna siya ang thorns. Maunang magkuga sa imuha. The believer might be choked by by the cares of the world. Iyang trabaho, unsa ang iyang organization, unsa ang iyang recreation, unsa ang material things na iyang gina-push forward, unsa ang iyang akademya ginaisip, unsa ang negosyo nga iyang ginaisip, unsa ang education na kinahanglan pa niya ma-attain, nga ang education man lang tani nga naay at eternal value is ang pagbutang yag 2 hours sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Unsa ang sports? Kung asa siya involved. So, the believer might be choked by the cares of this world. You just jot it down. Matthew chapter 13, verse 7 and verse 22. Mauna siya ang thorns na mo choke. And then number 3, posible po nga madalahig ka sa kaning narcissistic ni arrogant subjectivity. Meaning, imbis nga magtuon, imong giisip, kay pitiful kay kaluoy kay ko, problemado kay ko, hindi ako magtuon. Because we are so preoccupied of ourselves. So every time we wanted to study the Word, timanin ni, if you wanted to study the Word, it requires concentration. It requires focus. And that's self-discipline. So pag nag-exercise ta og self-discipline, kinahanglan na siya i-execute kay mukaon ta sa pulong sa Ginoo nga naay eternal value. So that's number 3, arrogant subjectivity and distraction. Again, this is not siya, dili ni siya exhaustive ha. Ang importante lang nga nakuha, or kung gusto niyo dungagan, basig na mo maisip, mao pa lang ni akong naisip karon, basig na mo idungag somehow in the near future, pwede gid niyo dungagan. And then number 4, Christian fellowship. Kabalo ba mo nga daghan kay mga tapok karon nga mga gathering, nawala na gid ang essence sa word. Mura na siya social club. Di pangutan na, sis, kamusta ka? Ang gistoryahan na ang problema sa sister. Ampuan ta ka, sis. Unya ang nag-ampo, naapoy sala sa iyang una-una. Di ka sa dawatan sa Ginoo. Kaya wala kahibalo sa standard operating procedure. Yeah. The blind leading the blind. Mauna nga, every time nga nagatigong ta, mo na akong ginaingon sa inyo ha, ma-start ko teach alas 7. Pag abot ko alas 7, let's start. Kasi importante gid ang time. We maximize our time. Because time is gold. And we are getting the gold, incorruptible crown, in eternity. So again, daghan kayo fellowship today, ang Christians today, wala gid daghatag og pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ingon niya, the gathering should be always in the setting of learning of the Word, and that the communicator's role is to teach doctrines. Mao nang wala tay counseling ha. Di ko mo counsel. Akong trabaho din is to teach the Word. Kabalo mo, ingon ni Peter, ay ingon ni Jesus kay Peter. Di ba remember before mag-ascend si Jesus Christ? Peter, do you love me more than this? Ano sa ingon ni Jesus Christ sa iya? You feed my lamb. Peter, do you love me more than this? Yes, Lord, you know that I love you. You shepherd my sheep. 3 times. Peter, mas gigugma ba kung mo sa kaning sinugbang isda? Ingon ni Peter, gusto mo kay si Peter tubag kay Jesus Christ. Yes, Lord, kabalo mang yung ka ba?
It's like, na-remember ni Peter, ang gingon niya kay Jesus Christ, asa man dumi padulong, ikaw ang naay pulong sa kinabuhi. You have the words of life, asa man dumi paingon. So na-remember to ni Peter, motong sad kay siya nga nitubag kay Jesus Christ. Kabalo man jud ka Lord bang nga love ta kay ka. And then iyang ingon, you have to feed my sheep. So unsang trabaho sa pastor, unsang trabaho sa teacher, I have to learn. I have to study. I have to investigate para kung i-dispatch ko sa Ginoo, mauni siya ang essence sa gathering. Pero paggawas, okay, wala ko'y labot o unsang buhaton niyo sa inyong kinabuhi. Bahala mong mag-adik-adik mo. Wala ko gaingon nga mag-adik-adik mo. Bahala mo magpalahubog mo. It's between you and the Lord. Kasi flocks mo sa Ginoo. Wala giingon ni Jesus Christ nga bantay ang ako ang sheep. Ang ingon niya pakauna ang ako ang karnero. Kay ang mga pulong ang murinda sa iyahang kagawasan. So wherever you go, moingon kag makapanago ka, I will tell you. Hebrews chapter 4 verse 13. No one can hide from him. Everything lays bare before his sight. Mao nang importante gid ang pulong sa Ginoo. So what happens next is the believer's responsibility, what he does to the Bible doctrine. Therefore, it is imperative that believers should understand that fellowship with the invisible God takes precedence than fellowship with visible people. So, mao gid yung pinaka-importante. Final stretch ta in 1 Corinthians chapter 9. So, here's now how to get the incorruptible crown. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Do you not know that in a race all the runners run? So kita tanan, gadagan ta og marathon, but only one receives the prize. Especially itong nakasabot sa rules of the game. So run that you may obtain it. Verse 25. Every athlete, kita niyo? Exercises self-control. That's discipline in all things. They do it to receive a perishable wreath. Ginahimo nila ang ilang pagdisiplina sa ilang kaugalingon, pero ang ilahang pagkuha sa premyo, that's all perishable. But we as Christians, imperishable. So sa ingon ni Paul, I do not run aimlessly. Objective, we go to that 7th floor, invisible heroes. Dili gid gusto ni Satan nga ma-attain nato na siya. So I do not run aimlessly, I do not box as one beating the air. But, ang sa ingon ni Paul, I discipline my body. Na ay unod, lust of the eyes, lust of the flesh, the joyful pride of life. Sabot ta nga ang kining unod na ani siya bunga, sexual immorality, impurity, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalry, division, dissension, envy, drunkenness, and then party. That's why we need to discipline our body. Kaya nga naman, ingon ni Paul, I keep it under control, lest after preaching to others, mahimo nga dili ko ma-disqualify. Objective, sovereign will. He wants to save everybody. Mauning ni Adri gid siya sa yuta para mamatay sa cross para luwason ang tanan. Apil lang ato ang members pamilya, apil lang ato ang katapad sa jeep, apil lang ato ang classmate. That's why ang objective or always na instruction, win others for Jesus. Motivational will, we become like the Lord Jesus Christ in His humanity. Operational will, gitanaw na nato to, humility, cleanliness, no, recon, yield, thirstiness, hungriness, obedience, prayerful, and then execute, repetition. Geographical will, wherever you are, kung naa kay chance na maatog Cebu, Baguio, Manila, okay, or outside the Philippines, find the teacher. Kung wala kay makita nga physical teacher sa kasamtangan, ato ka sa internet, daghan kay mga nagatudlo, pangita ang nagatudlo og dispensations. Alright? Geographical will. Permissive will, pasagdan ka sa Ginoo sa imong kinabuhi. Are you going to praise Him? Basta ang i-remember, again, 1 Corinthians, final verse, 1 Corinthians chapter 6, verse 20, you were bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Next week, istoryahan na nato ang crown of joy. Humanata, incorruptible crown, ang pinaka-importante gyud, you exercise self-discipline. And it's my prayer nga i-challenge ka sa Ginoo sa ato ang lesson today, nga bantayan ang imong oras nga dili makaon sa kung unsa man ang imong activities today. So again, it's between you and the Lord. Pasagdan gyud ka sa Ginoo sa imong kagawasan. Ang importante lang gyud nga ma-reconcile nato nga gipalit na ta sa pinakahamili nga presyo na walay lain kundi ang kamatayon ni Jesus Christ. Questions before I close?
kuha na to siya in 1 hour and 13 minutes. So, kung okay lang sa inyo, kung mag 2 minutes. Basig na questions. Di na sa inyo ha, sa hagdanan. Okay lang mo di ha? Alright. So, question? Pero, hindi masyado align. Like, Okay, sige. Okay lang. good, common po na babae sa Kapulakan. Okay. Like, sure siya, actually, kasi nila kang gina-claim na, di ba, nag-attend sila sa Christian's church. Okay. And then, nila kang gina-claim na makakita daw sila, Dili, paris na to. spirits, Okay. demons, Okay. then ghosts. Then, ang question sa situation is, luwas ba siya if makakita siya ng mga demons, makaduol ba sila? Hindi, ibalik sa gini mo siya sa message of first importance. Di pa matanganin mo siya kung unsa bang iyahang gospel message. Oh, Unsa iyang gipaminawan. chapter 6. Actually, John 3:16, wala pa namatay si Jesus Christ at that time. So, dili kompleto ang narrative. Kung i-throw in ako sa inyo ha, ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dapat ibutang natin siya sa context, proper context. John 3:16 is actually telling the narrative na si Jesus Christ gina-introduce para sa mga Hudyo. He came on His own, but His own did not receive Him. Pero wala nag-stop ang narrative dito sa John 3:16. Nagdagan pa siya og another 3 years before siya gi-crucify. That's why, pag abot ni Pablo, ang iyahagang gisangyaw is Christ, who came in his tribe, sa tribe ni Judah, kay gipanagna dito, and then somehow, he suffered on the cross. And mo itong gisulat ni Pablo. Technical kaya si Pablo nga, the gospel. O kag iyang gigamit dito, kabalo ka bro, unsa? That's singular, the gospel. Wala siya ningon nga, gospel. And the gospel is that you have to believe that Christ died for our sins, according to the scriptures. So kung John 3:16, I doubt it. Pero dili man ta sa position nga mag-judge. Pero somehow, importante yung ibalik mo siya sa technical description nga ang dapat yun tuuhan nga gospel. Walay lain kundi ang message of first importance. Christ died for our sins. That's again, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to... No, i-diretso din sa verse 11. Kasi sa verse 11, na dito ang bottom line. Ang awag ng verse 11, ingon ni Pablo, whether they or I that preach, we do it so that you will believe. Di na ang bottom line sa verse 11. So, i-continue natin na siya. Every time we present the gospel message from 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 11. Alright? Istoryahan nato sunod. No? Ang atong oras, that's 8:15. We already consume 1 hour and 15 minutes of our time. Mag-ampo sa ta, dukot ta sa atong mga ulo. Next week na lang ko mag-request o kinsa ang mag-pray para sa ato ang closing and pagkaon. Mag-pray ta. Amahan, salamat kaayo sa higayon nga imo ang gi-extend pagid sa amo nadungagan ang amo ang kahibalo. Naami nakuha na principle tonight. Walay lain kundi ang pag-harness sa pagdisiplina sa among kaugalingon. Tinuod yun nga puyaw kaini nga magnet gahom sa among unod. Na kung dili namo ni siya hatagan og husay, kung pasagdan namo ni siya ka mag-operate, ay pwede gyud kaayo makaunon ni ani. Pero salamat kaayo na sa lessons that we had learned tonight. Pwede giday kaayo nga among matain ang amo ang kaugalingon, pinaagi sa pag-exercise sa disiplina sa amo ang sarili. O pinaagi sa grasya sa Ginoo, sa pag-provide sa amo sa tanan nga logistical nga pagpakamaayo. Pwede gyud kaayo i-exhaust ang imuhang provision for us. So, salamat kayo sa among learnings tonight. And even as we proceed sa amo ang dinner, salamat kayo Ginoo sa mga kamot nga nag-prepare sa food. Nagaampo ming ikaw mag-sanctify sa blessing. Magapadayon sa paghatag kini sa amo ang physical nga kasamtangan o dungag nga strength sa amo ang pag-metabolize ani sa among pagkaon. So, salamat again sa tahong nga fellowship. Maging always hinumdumon nga ang amo ang pag-istoryahan ay makahatag og pag-glorify sa imong presensya. Among ibalik diha sa imong tanan, pagpasalamat, pasidungog sa matang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat kaayo, good evening, and before I close, basi na mo'y question sa ato din sa pikas nga end, just PM me, kay ato na siyang tubagon.
gamitan nato of course objectively ang pulong sa Ginoo. So salamat kaayo. Good evening everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye.